Good evening po sa ating lahat. Okay, so mag-aaral na naman tayo ngayon sa ating discipleship training. And ang ating pinag-aaralan for today is Christ-committed living. And we are now under the letter B. We are still under the what the Lordship of Christ is. So isa-isahin lang natin para hindi tayo mapuno ng maraming information. Mas maganda kasi yung paunti-unti lang yung nakukuha nating info para na sa ganun nakakonsentrate lang yung brain natin para sa isang focus na salita ng Diyos. Okay? And since tayo po ay mag-aaral na naman, siyempre kailangan dyan ang patnubay ng ating Panginoon. Kaya tayo pong lahat ay manalangin na. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Pinupuri at tinadakila ka namin at ikaw po ang mag-control ng lahat ng bagay. Apart from you, Lord, wala kaming magagawa. Kaya we ask in your almighty name na bigyan mo kami ng wisdom, ng knowledge and understanding. Take control also, Lord, sa mga kapatiran namin na dadalo ngayon. We ask that in the name of Jesus, huwag silang hadlangan ng kaaway, bagkos in the name of Jesus, makaabot sila, makarating sa gawain na ito. Salamat, Lord, lumago kami, lumalim kami sa faith namin sa iyo at higit sa lahat, lalo pa kami magtiwala sa pamamagitan ng mga pag-aaral ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Palakpakan natin ang ating Panginoon para dyan. Okay, so we are now in Christ committed living, still under the Lordship of Jesus Christ. And of course, the sub-pointers one is what is the Lordship of Christ is. So, nung nakaraan, tinakil natin, one of the meaning of the Lordship of Christ is He being the Almighty God. So, when we say Almighty God, it only means that God or Jesus Christ is having unlimited power or having a great power. So, when we say unlimited, hindi natin pwedeng sabihin na, hanggang dito lang ang kakayahan ng Lord. Yung bang parang ganito lang ang pwedeng ikilos ng Lord sa buhay natin, hanggang dito lang. Yung para bang sinasabi na natin, habang buhay na ako, mahirap, mamamatay na akong mahirap. Pagka sinabi natin yung ganong word, isa lang ang ibig sabihin nun, nililimit natin yung kakayahan ng Diyos para kumilos sa buhay natin. So when we say unlimited power, meaning walang limitasyon. Anuman ang gaano man kalaki yung pangangailangan mo, no? Gaano man yan ka-imposible sa tingin mo na mangyayari sa buhay mo. But to God, all things are possible. Kaya niyang gumawa sa buhay mo. That's why He is an Almighty God. So today, ang pag-aaralan natin, under pa rin ang pointers number 1 or letter A, what the Lordship of Christ is. And we are now under the letter B or sub-pointers B. So pag-usapan natin ngayon, He has a supreme rule, authority, power, and dominion. And what does Matthew 28:18 says? Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sa Tagalog, sinabi ni Jesus sa kanilang lahat, na lahat ng authority, ibig sabihin ng kapangyarihan, lahat ng pwedeng gawin, lahat ng pwede niyang iutos, no? Pwede niyang siya yung mag-govern, parang gano'n, no? Mula sa heaven hanggang sa earth ay pwede niyang ibigay. Okay? So ano ba ang ibig sabihin nito? When we say na yung authority, lahat ng authority ay ibinigay kay Jesus Christ, ibig sabihin, kahit sino pang prinsipe, kahit pa sinong taas sa lipunan, no, ang nagsabi ng mga bagay-bagay, ay kung hindi ipahihintulot ng Diyos, ay hindi po yun mangyayari. Kasi nga siya nga yung may authority sa lahat eh. So kahit na ang climate, kahit na ang sitwasyon ng buhay, ay hindi pwedeng hadlangan ng kahit na pwedeng sitwasyon ng buhay kapag si Lord na ang kumilos. Bigyan ko po kayo ng example. Kung gugustuhin ng Lord na hindi magkaroon ng mataas na antas ng kahirapan sa ating bayan, gagawin po yun ng Lord. Pwede niyang gawin yun, mga kapatid. Bakit? Siya ang may authority ng lahat ng bagay eh. Hindi yung sitwasyon natin ang nagpapahirap ng buhay natin, kundi yung faith natin sa Lord. Kasi kung ang faith mo sa Lord ay ina-acknowledge nating lahat na siya ay supreme sa lahat ng bagay, isa lang po ang ibig sabihin nun. May kakayahan ang Diyos na gawin ang lahat ng bagay regardless kung anong sitwasyon natin. Ano ang klima ng mundong ito, ano ang sitwasyon financially ng mundong ito, ano man ang kalalagayan ng bawat isa. No? Ang Lord ang may supreme authority sa ating lahat. So kung gusto ng Lord na magkaroon ka ng maayos at magandang buhay, gagawin niya yun. Kasi gusto niya yun. Wala tayong magagawa doon. Kung gusto ng Lord na maghirap tayo sa buhay, kahit anong strive natin sa buhay, pag sinabing strive, pagsisikap,
Kahit na anong pagsisikap ang gawin natin sa buhay, pagka ginusto ng Diyos, dahil hindi siya napiplease sa atin, hindi niya nagugustuhan yung mga ginagawa natin, hindi kaayon-ayon sa Panginoon, hindi kagustuhan ng Diyos yung mga ginagawa natin sa buhay, pwede niyang gawing mahirap ka habang buhay. Kasi hindi napiplease ang Lord sa buhay natin. So ano man ang ginagawa natin in life, pwede niyang baguhin ito in an instant. Pwede niya ring wasakin ito in an instant. Siya ang nagtatayo, siya din ang gumigiba. Amen? Wala tayong magagawa dun. Kahit pa anong hadlang ang gawin. Actually, ang daming mga ginagawa na ngayon ng mga iba't ibang bansa, no, sa Israel. Pero dahil bless sila ng Lord, kahit na anong pagpapahirap, ilang beses na ba na inagawan ng lupa ang Israel? Ilang beses na ba na nabattle or na nagkaroon ng war sa Israel? Maraming beses na. Pero pinabayaan ba sila ng Diyos? Hindi. Kasi dahil pangako ng Diyos, magkakaroon sila ng sariling bayan, nagkaroon sila ng sariling bayan. Dahil pinangako ng Diyos na hindi sila maghihirap, no? Maghirap man sila, pero panandalian lang yun. Kasi sabi ng Lord, i-uplift niya yung kamay niya para pahirapan ang mga Israelites. Bibigyan niya lang ng disiplina, pero hindi niya itutuloy ang paghihirap sa bansang ito dahil piniling bayan niya ito. Bayan ito ni Jesus Christ. So, kaya, kahit na anong gawin ng mga bansa, hindi nila matalo-talo. Kalit-lit ng bansa. Mas maliit pa nga ang Jerusalem sa Pilipinas. Pero, nakita nyo ba na bumagsak ang mga Israelites? No. Patuloy angat. Okay? So, basahin natin Ephesians chapter 1, verse 20 to 21. When He raised Christ from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms, far above and rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. So, anong sabi dyan? Noong muling binangon si Jesus mula sa kamatayan, at ngayon ay nakaupo na sa kanang bahagi ng Ama sa langit. Anong sabi dyan? Far above all rules. Ano man ang ilagay na rules ng bawat bansa, sisirain yun ng Lord kung gusto niyang sirain. Ano man ang ginagawa natin sa buhay na ito, na akala natin, hindi lingid sa Panginoon, no? Walang lingid po sa Lord. Pwede niyang wasakin yun, yung mga ginagawa nating mga kasalanan. Pwede tayo ipahiya ng Diyos. Pwede niyang gawin ang lahat ng bagay dahil siyang may authority dito. Kahit gaano pa kasinsin ang iyong panalangin kapag hindi nakaabot ito sa kalwalhatian ng Diyos, wala pa din po yun. Kaya nga, ang ano dito mga kapatid, yung ma-please talaga natin si Lord eh. Dahil once na ma-please mo si Lord, kahabagan ka ng Diyos sa anumang bagay. No? Ano man ang hingin mo, ibibigay ng Lord yun kapag inuna mo siya. Amen? Now, sabi dito, yung every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. So, sino ba yung name na sabi ng Bible ay magro-rule sa buong mundo? Walang iba kundi yung satanismo. Prophesied na po yan. Na sila po ang magro-rule sa buong mundo. Yung tinatawag na one government na tinatawag para unite ang lahat ng mga bansa, para wasakin ang Israel, no? At ang mga lahat ng mga Kristiyano ay papatayin. Alam niyo mga kapatid, sandali ang panahon lang yan. Di yan magtatagal. Kasi bakit? Yung power na yan ay hindi yan ang inonor ng Lord na power. Hindi yung satanic power. Hindi yung power ng mga government ang mananaig sa mundong ito. Kaya nga sabi ng Lord, sisirain niya ang mundong ito for the sake ng kanyang mga piniling tao. Amen? At kapag nawasak na ito ng Panginoon, lahat yan, wala yan kapangyarihan. Yung mga bansa na yan, kahit kalalakas pa ng mga weapon nila, kahit nuclear power pa ang itapat nila, wala pong kapangyarihan yan sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kayang wasakin ng Lord yung mga nuclear power na hinanda ng mga bansang ito. At kahit na yung mga sitwasyon ng life natin, no? Kapag ginusto ng Lord na iangat ka sa buhay na ito, iangat ka sa posisyon mo, kahit na anong hadlang na gawin ng tao sa'yo, hindi po yun mangyayari dahil gusto ng Lord na iangat ka. Kaya maraming mga mga tao parang takot na takot sa kanilang mga amo, no? Hindi na talaga makapaggawain, hindi na makadalo ng gawain kasi sa sobrang takot nila na baka yung amo nila palayasin sila. Hello, kapag na-please mo po ang Lord, kahit anong hadlang ng mga taong yan, pagka ginusto ng Lord, dahil naging faithful ka sa Kanya, pag ginusto ng Lord na iangat ka sa buhay, wala pong mahahadlang dyan. Kahit amo mo pa, kahit sino pang tao yan, kahit kapitbahay mo pa na sige ang pagchichismis sa'yo para sirain ka, kahit mapumupa yan sa church na hindi ka pinapansin, no? Wala pong mangyayari dyan. Kasi bakit? Si Lord ang may authority sa life natin eh.
sa sitwasyon ng buhay natin. Kaya siya lamang ang higit na may control. Kaya easy ka lang. Huwag ka nang lumaban, no? Huwag ka nang magsalita ng mga kung ano-ano against dun sa mga tao na nagsasabi ng masama sa'yo. Hayaan mo lang, si Lord ang gumante. Yes, gawin mo yung way mo, but i-entrust mo yun sa Lord. Okay? Parang ako, no? Ano-anong pinagsasabi ng coach ko sa akin. Sige lang, bahala ka lang dyan. Sige, ayusin ko lang din yung trabaho ko. Ayusin ko lang din yung pakikitungo ko sa iyo. Pero hayaan ko si Lord ang gumanti para sa akin. At bahala na si Lord doon. Amen? Okay, next. Yan po yung sinasabi ng Ephesians 1:20-21. He has all authority and power and dominion. Kaya kahit na anong gawin ng tao na kasamaan sa iyo, wala pong mangyayari dyan. Kasi si Lord ang bahala sa atin. Amen? Okay, now next, basahin natin. Jesus' Lordship includes the ideas of dominion, authority, sovereignty, and right to govern. So, yung pagiging lordship ni Jesus Christ, hindi lang siya almighty. Supreme siya. Siya ang pinaka-highest. Ibig sabihin, siya ang nag-go-govern sa buong mundong ito. Wala nang iba. Kaya wag po kayong matakot kahit sinong tao. Basta si Lord ang kasama mo. Sabi nga ng awitin, di ako matatakot, di ako mangangamba. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. No? Kasi kasama natin ang Diyos. Dumaan ka man sa maraming pagsubok ng buhay, hindi ka magagapi ng pagsubok. Tatayo at makakatayo ka. Kasi bakit? Kasama mo ang Diyos. Kaya, huwag kasama na sama kung kani-kanino. No? Minsan kasi may kaisip pa tayo, ay, mag-boyfriend na lang ako ng mga foreigner kasi baka umangat pa ang buhay ko pagka nag-boyfriend ako ng foreigner. Hello, marami na po ako nabalitaan na inaasawa nila foreigner pero inalila lang sila. Hindi rin naman umangat ang buhay nila. Ganun pa rin sitwasyon. Amen? So, nasa Lord ang control. Nasa Lord ang pagkakaroon mo ng magandang buhay. At hindi sa kamay ng ibang tao. Yes, magsisipag tayo sa trabaho kasi yun talagang gusto ng Lord. Pero lagi nating tatandaan, no? Kahit anong sikap natin sa buhay na ito kapag hindi kinalooban ng Panginoon dahil iba yung ginagawa natin at hindi yun nakakalugod sa Panginoon, patuloy pa rin tayong maghihirap sa buhay na ito. Kung gusto mo talaga umangat sa buhay, please God. Turuan mo ang sarili mo na unahin si God, unahin ang gawain ng Panginoon, unahin si Lord, manalangin ka, mag-fasting ka, magbasa ka ng kanyang mga salita, mag-aral ka, kagaya ngayon, dadalot ka ng gawain. Amen? So, unahin mo si Lord kung gusto mo talagang gumanda ang buhay mo. Amen? Okay. And sabi diyan, a person living in rebellion against Christ's authority does not acknowledge Him as Lord who has the supreme authority and dominion over all things. Ano daw po sabi diyan? Ang isang tao na namumuhay sa pagre-rebelde sa Panginoon, authority ng Lord. Tandaan po natin ha, ano yung binigay ng Diyos sa atin para sundin natin? Walang iba yung salita niya. At kapag hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos, ang tawag po natin diyan is pagre-rebelde. Okay? Sabi ni Prophet Samuel kay Haring Saul. Sabi kasi ni Haring Saul, ay, kakatayin ko itong mga best na baka, best na mga guya, para iaalay ko sa Lord. Anong instruction ng Lord? Anong sinabi ng Lord sa kanyang salita? Anong sabi niya kay Haring Saul? Patayin mo lahat ng mga nilalang, including yung mga tao, slaves, hari, lahat, soldiers, and included ang mga hayop. Sunugin silang lahat. Sunugin lahat-lahat ng mga iyan. Pero nagtira si Haring Saul. Ang purpose niya kasi, maganda ang purpose niya. Ano sabi ni Haring Saul? Ang purpose ko naman kung bakit bubuhayin ko ito at kakatayin para ialay sa Lord. Diba? Tama. Tama yung heart ni Saul, diba? Kung iisipin natin, tama po yun. Aalay niya naman sa Lord yun eh. Diba? Magsusugal ako para meron ako pang tithe sa Lord. No? Magsasacrifice ako ng fasting sa araw na ito kasi may pinagpipray ako na sana manalo ako sa loto. Ano ba yung mga pinagpipray natin? Gagawa ko ng illegal, no? Para hindi ako makapagbayad ng Meralco, tubig at ano pa man, no? Huwag tayong magaganon, mga kapatid, mga Kristiyano po tayo. Amen? Huwag po natin gawin yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Lord. Anything na illegal, anything na hindi nakalulugod sa Panginoon, hindi po yan ka-blessing. Amen? So, ang tawag po natin dyan is pagre-rebelde. Ano sabi ni Prophet Samuel kay Saul? Ang pagsasakripisyo ba o ang pagkakaloob ba ang higit na importante sa Panginoon o ang pagsunod ang mas higit na importante? Hindi nakasagot si Haring Saul. Ano sabi ni Prophet Samuel? Sinundan niya pa yun. Sabi niya, ang pagre-rebelde ay katumbas ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at ang hindi pagsunod ay katumbas ng pangkukulam.
Kaya, anong kasunod nun? Sabi ni Prophet Samuel, dahil sa iyong ginawa, wala nang magmumulang hari pa sa iyong lahi. Hanggang dyan na lang, katapusan mo na, ikaw na pinaka-last na magiging hari sa iyong lahi. Ang nakakalungkot, mga kapatid. No? Kung gumagawa tayo ng mga bagay na hindi sang-ayon sa salita ng Diyos, kaya nga, dapat mag-aral po tayo ng salita ng Diyos eh. Dapat talaga wag nating kaligtaan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi natin pwede sabihin sa Lord, hindi ko po kasi alam dahil hindi po ako nagbabasa ng Bible. Hello! Anong instruction ng Lord sa atin? Mag-aral ka ng salita niya araw at gabi, tapos ngayon sasabayin natin sa Lord, ipamumukha natin sa Lord, hindi ko po kasi alam dahil hindi po ako nakakapagbasa ng Biblia. Doon pa lang sa sinabi ng Diyos na mag-aral ka ng Bible umaga at gabi, hindi mo ginawa. Diba? Kasalanan na yun. Tapos sasabihin mo pa sa Panginoon, hindi ko po kasi alam. Anong ginawa mo? Doon sa instruction niya, sa command niya, sa utos niya, na mag-aral ka ng salita umaga at gabi. Hindi natin ginawa. At ang tawag po dyan ay pagre-rebelde sa Panginoon. At dahil nagre-rebelde ka, walang pagpapala sa buhay mo. Kaya kinakailangan mga kapatid, makinig po tayo, mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Huwag po nating kaligtaan yan. Kapag may mga Bible study, get those opportunity na mag-aral ng salita ng Lord. And on that way, mapiplease mo ang Panginoon. So, yan lamang po. At meron po tayong katanungan na dapat sagutin sa gabing ito. Ask yourself, why is it so important for a Christian to understand the leadership of Jesus Christ includes supreme rule and authority over all? Ano po ang sabi diyan in Tagalog? Bakit importante sa isang Kristiyano na maunawaan niya ang pagiging lordship ni Jesus Christ? At isa diyan ay ang pagiging supreme ruler ni Jesus Christ at authority over all. So, sagutin po natin yan. Magbigay po kayo ng sitwasyon ng buhay ninyo na mga bagay na kinukonsider mong hindi mo pa nasusunod ang Panginoon. Parang ikaw pa ang naghahari at hindi ang Diyos. No? Okay, so yan lamang po. And let us all close in prayer. Thank you, Lord. Thank you for everything. Thank you for all the lessons that you impart to us. Thank you sa mga napakinggan namin ng mga messages. And Lord God, we pray na ituro mo po sa amin yung tamang pag-uugali, tamang karakter ng pagsunod sa iyo. Apart from you, Lord, talagang wala kaming magagawa. Kaya we acknowledge in this life, that you are our supreme God. Nothing in this world na masigit na may authority to govern our life, to govern this earth, other than you, God. Kaya salamat sa lahat ng natutunan namin. And of course, take control, Lord, sa buhay namin. And po kami, Lord, yes, nag-aaral kami ng salita, papatuloy kami. But Lord, impart mo po sa amin na napaka-importante mag-aral ng salita mo. And importante din po na ma-share namin ang mga salita mo sa ibang tao. Maraming salamat. In Jesus Christ, Amen.